Ang kwentong ito ay batay sa tunay na mga pangyayari sa buhay. Ito ang kwento ni Ricky, isang simpleng outing na nauwi sa hindi maipaliwanag na takot, isang karanasan na naging dahilan para tuluyan siyang umiwas sa anumang uri ng lakad. Paano ba mauuwi ang isang masayang outing sa isang gabi ng kababalaghan? Handa ka na bang marinig ang kwentong ito? Hello po sa inyong lahat. Silent reader po ako ng page na ito simula pa noong college ako. Mahilig ba kayo mag-outing? Ang pangyayaring ito ang nagdulot sa akin ng trauma sa mga outing at simula noon, hindi na ako sumasama, mapamalayo man o malapit. Nangyari po ito noong 2014. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Ricky. Nagkayayaan kami ng mga kaklase ko sa college na mag-outing sa isang probinsya sa Hilagang Luzon. Hindi ko na po sasabihin kung saan eksakto. 10 po kaming lahat na sumama. Nag-rent kami ng jeep at dahil ambagan yun at 7 lang kaming magkakaklase, sumama yung isa naming kaklase kasama ang pinsan niya at kasintahan nito para may dagdag sa ambag. Ang pinsan niya ay tomboy. Ang pangalan ay Laika na may alias na Carl. May girlfriend siya na ang pangalan ay Leah. Sa madaling salita, pagkatapos naming maayos ang date at oras, umalis na kami. Umalis kami bandang 8:00 ng gabi, panahon ng Holy Week kaya sobrang traffic. Miyerkules ng gabi kami umalis. Habang nasa biyahe, kanya-kanya kaming kwentuhan ng mga kaklase ko. Ako naman, katabi ko sina Laika at ang girlfriend niya. Yung classmate ko na pinsan ni Laika, si Danica, nasa harap ng jeep kaya hindi sila makausap. Para hindi sila masyadong ma-OP, kinausap ko sila at madali ko naman silang nakasundo. Dahil mabait din naman sila. Si Laika ay madaldal at kwento ng kwento, habang yung girlfriend niya ay tahimik at purong ngiti lang. Nasa kalagitnaan kami ng traffic sa NLEX nang yung isang classmate ko na nakaupo din sa tabi nila ay bahagyang humiga. Medyo masikip na kasi dahil may mga bagahe kami kaya si Laika ay naiinis. Sinubukan kong pagsabihan yung kaklase ko na umayos ng upo pero mukhang nakatulog siya o nagtutulog-tulugan. Pasado 8:00 ng madaling araw nakalagpas na kami sa NLEX. Bandang 1:00 na at nasa gitna kami ng madilim na kalsada na walang mga poste ng ilaw at puro mataas na puno. Biglang nagsalita yung isang classmate namin na masakit ang tiyan niya at kailangan niyang mag-CR. Habang nagmamaneho ang driver, naghahanap siya ng mahihintuan para maki-CR. Tahimik ang jeep namin, halos lahat tulog, pati na rin sina Laika na katabi ko. Ako lang at yung classmate kong masakit ang tiyan ng gising. Nakakapagtaka lang dahil parang kami na lang ang dumadaan doon, samantalang kanina lang ay sobrang trapik at maraming kasabay na sasakyan. Maya-maya, may nakita ang driver na isang bahay sa gitna ng bukid at dahil hindi na kaya ng classmate ko, napilitan kaming huminto at nagbaka sakaling maki-CR sa bahay na yon. Pagkahinto namin, bumaba agad ang driver para tingnan kung pwede maki-CR. Sumunod agad yung classmate kong masakit ang tiyan. Maya-maya, bumalik ang driver at sumigaw na kung sino pang gustong mag-CR, mag-CR na. Nagising ang iba kong kaklase at nagsibabaan. Ako naman ay nagpaiwan sa jeep kasama ang isa kong classmate at ang driver. Bumaba ako sandali para tignan ang paligid. Napakadilim at flashlight lang ng cellphone ang gamit namin. Habang nagyoyosi ang driver, bigla siyang nagsalita. Walang tao sa bahay pero bukas ang mga pinto. Mukhang matagal nang walang nakatira pero may mga gamit pa. Nakakapagtaka. Nasaan kaya ang may-ari niyan? Sagot ko naman, baka nasa ibang lugar o nag-evacuate. Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko nang bigla siyang nagsalita ulit. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Iba ang pakiramdam ko. Tawagin na natin mga kasama mo. Kinabahan ako sa sinabi ng driver pero hindi ko pinahalata. Dali-dali naming tinawag ang mga kasama namin. Nakasakay na lahat ng mga classmate ko pero wala pa rin sina Laika at ang girlfriend niya. Tinawag ko si Danica para tanungin kung nasaan sila. Sabi niya, kanina lang daw nagpaalam na doon na lang mag-jingle sa isang maliit na bahay na parang imbakan ng palay dahil ihing-ihi na sila at mahaba ang pila sa CR.
Lumipas ang 20 minuto pero wala pa rin sila Lika, kaya nagpasya kaming bumaba para hanapin sila. Tinanong namin si Danica kung saan yung sinasabi niyang pinuntahan nila. Napakadilim. Pagdating namin doon sa lugar, laking gulat namin nang sabihin ni Danica na wala na yung maliit na bahay na nakita niya kanina. Tinuturo niya yung direksyon pero wala kaming nakikitang kahit anong structure, puro mataas na damo lang. Hindi maipinta ang mukha ni Danica, halatang kinakabahan at parang maiiyak na sa takot. Pinakalma namin siya at tinanong kung sigurado ba siya sa tinuro niyang direksyon at umuo naman siya. Nag-ikot pa kami pero wala talaga kaming nakita. Lumipas pa ang 1 oras pero wala pa rin sina Laika, kaya lalo kaming kinabahan. Maghihiwalay-hiwalay na sana kami para hanapin sila. Pero pinigilan kami ng driver. Wag, baka kayo naman ang magkawalaan. Bantayan nyo isa't isa.